Magandang araw! Welcome sa Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda. Samahan niyo ako sa isang makabuluhang usapan na puno ng pag-asa at pagmamahal, ang boses at kwento ng OFW at kanilang pamilya. Ngayong araw, tampok sa ating OFW na sumakses, ang founder and owner ng Obra Fashion and Crafts, Miss Carlene Aquino. Magandang araw, ma'am. Hi, Miss Jel. Alright, ma'am. Medyo mahaba-haba. Konting-konti, medyo mas mahaba doon sa mga naging panayam namin sa inyo. Yes. Kwentuhan mo muna kami briefly about being an OFW. Paano ba ikaw naging OFW? 2014 actually umalis ako sa family visa. So, Mm. na-bless lang ako na to be invited sa Doha, Qatar ng relative. So, I went there to spend a holiday lang. Tapos, since nandun na ako, nag-try ako mag-apply. Okay. Kasi ang alam ko, ano siya kapag under ka na family visa, you can apply na May trabaho. magtrabaho doon. Mm. So, nag-apply ako. That was 2014. Nag-try ako sa school. Ayun, tuloy-tuloy na siya. Tuloy-tuloy na. Pero ano yung naging trabaho mo? Yung first job ko sa Doha, Qatar, naging assistant ako kasi we have the main teacher, then we have the teaching assistant, and then there's a assistant teacher. Okay. So, assistant ako ng teaching assistant. Okay. So, meron kasi doon yung parang mga estudyante na usually mga anak ng mga royal family Yes. na gusto One-on-one. one-on-one, na sila lang yung nakatutok. So, yun yung naging assignment ko doon. Pero dito sa Pilipinas, bago ka pumunta ng Qatar, ano naman yung naging trabaho mo muna? Nag-work ako sa production. Production actually sa mga artists. Oo. I'm a production Kasi manager. gantong industry. Yes. Okay. Production manager ako ng mga medyo sikat na mga local mga artists natin dito sa Pilipinas. Okay. 2014, lumipas ang mga taon. During pandemic, nandun ka pa rin. Umuwi ako dito 2018 Okay. kasi December gusto ko kasi mag-spend ng holiday. Parang for the past from 2014, 2018 pa lang ako ulit magki-Christmas sa Pilipinas. So during that time, while waiting for alam mo na, new employer, this 2019, Yan na. ayan na, pumapasok COVID na, na. COVID. Pero nag-work ako dito while waiting for the new employer and then visa. Nag-work ako sa BPO. And ang nakakatawa kasi, ang account na hawak ko ay travel account. And yung travel account, ang pinakaunang pina-shutdown. Yes. So, paano nagsimula yung pagiging negosyante mo? 2019, ano yan, talagang super pray ang ginawa natin. Kasi sabi ko, yung acceptance na, Lord, di mo na yata ako papayagang umalis para magtrabaho abroad. So, 2019, 2020 I think January to February yung pasok ng COVID. So, nag-start na ako magnegosyo ng mga tosino, online, longganisa. Lahat ng pwedeng ibenta, Miss Jel, like yung garlic na nasa bottle, face mask, Lahat talaga. face shield, lahat ng pwedeng ibenta online. So, I tried everything na makasurvive kasi 3 kami, and then yung everyday living. Okay. Plus, Yung Obra, Fashion and Crafts, kailan nagsimula? nag-start siya, the birth of Obra was 2021 of March. Pero nagbubuo na ako before. Eto. Nagbubuo na ako ng mga, yung madali lang, yung mga resources na nasa bahay lang. Madaling hanapin sa loob ng Oo. bahay. So ano yung unang-una mong ginawa? Kung maaalala mo pa. Ang una kong ginawa, actually, ang ginawa ko muna ay nag-pray. Yes. Sabi ko, Lord, ano bang magandang negosyo na pwedeng makatulong sa buong pamilya na lahat kami gagawa. Kasi that time talaga lahat naka-experience ng, yung loneliness inside of us, tapos yung depression, yung mga ganyan.
So sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng business na lahat kami magbe-benefit and then makakatulong sa community. So I started ano, praying and then nung nakatulog ako, sa pag-iyak ko sobrang sabi ko, Lord, 'di na ako makakaalis. So anong gagawin mo sa akin? And then, napanaginipan ko siya. Nakita ko siya sa dream na mga ilaw. And then parang sabi ko, nananaginip ba ako o gising ako? Kasi yung window ko tapos makikita mo yung nag-iiba-iba yung kulay. Kasi at first nakita ko parang striking white, bright white, and then naging yellow, naging pink, and then pagising ko, 3 o'clock in the morning, Miss Jel, dinrawing ko siya Okay. using the stabilo. Sabi ko kung ano yung natatandaan ko, i-draw ko siya. Oo. So dinrawing ko siya and then sabi ko, Lord, ano ang message mo? And then I opened the Bible. Binigay sa akin ng Lord yung 1 Peter 4:10 sa chapter 4 verse 10. As each of us received a gift, use it to serve one another as a good steward of God varied grace. So, syempre lahat kami, mama ko marunong manahi, marunong mag-ganchilyo, Oh. and then yung daughter ko, she's a writer, she can write for our So, product. isang team na agad kayo. Yes, di ba? Perfect. Okay, and Talagang speaking of light, eto ma, may nakikita akong mga ilaw-ilaw dito. Eto ba, isa sa mga una mo talagang ginawa? Yes. Mm. Ang mga una kong ginawa actually, yung first, yung simple, Eto. Miss Jel, Lamp. Ay, the totoo. one, the yellow. Eto. Yes, warm Okay. yellow. Meron siyang, I used mga indigenous materials Tama. like the abaca, and then buri, and then the jute. We have the jute kasi lahat to galing sa palm tree and then galing sa banana tree. Lahat to ay pinatuyo. So, That's good. I prayed for makatulong sa community, 'di ba, Miss Jel? So, Tapos ito mga recycled bottle. yes, we called it upcycling. Yes. May mas maliit dito. We have the smallest one. Ay, ito pala, inside, nasa loob loob. siya. So, ito po yung smallest. Sige, pakita natin. So, yan naman. So, pagka binili to, may ganyan din ma? May bayong? O yan lang maliit? Wala po, yung small lang. Okay. So, yan. Ay, cute din itong maliit to. Yes. Oo, ayan. Yan. Nakikita ba natin sa ilaw? Mga Tapos pailaw. ganito yung ano niya, craft bag niya. Talagang parang Pinoy na Pinoy. Yes. And even to mga bags na naandito, ma'am, ay mga tropical fabrics ang gamit natin. Yes. Miss Jel, ang mga crafter po natin dito ay mga estudyante. Tapos Okay. meaning, mga estudyante na magka-college, walang pan-tuition, they can work with us. Like, yung flexible na oras para sa kanila. So, ayun. And then sa mga mananahin natin, we have all seniors po. Usually, ang kinukuha ko yung medyo, yung hindi na talaga makaka-work sa ibang company kasi seniors na. Like, I have mananahin na siya, yung kabilang kamay niya, May kapansanan. yes. Oh, But okay. she can still use the machine Okay. using the other hand. So, yung pagsisimula ng munang negosyo, paano nakatulong ang DMW? Nung May, during the Metro Fiesta, first regional Metro Fiesta sa Pampanga, nakasali ang obra. Kaya doon ako na-meet ng mga taga DMW. And meron ding parang guesting, no, yung parang you have to, parang Present. success story Yes, yeah, of the entrepreneur, mga MSMEs. And ayun, nag-process kami ng papers. I submitted my DTI and then the IPO, BMBE, lahat po ng legal papers na legal po ang obra. So nag-submit ako and then we started, yun nga, dinisplay ang product ng obra sa bazaar from June. Sabi, 1 month, 2 months, pero praise God, and-extend kami until December. So, ito yung first product ni Obra and then ito yung second. We ito na. called it Sisidlan. Sisidlan. Yes. Para siyang bangka. Yes, it's No. a boat bag. Boat bag ang Yeah. tawag. Okay. Kaya we call it Sisid. Oh, and then, okay. You put your things inside, Sisidlan. Yeah. Ang galing. Yes. Ang galing ng idea, It's Ang ganda ng inspired obra. by, praise God, di ba? Inspired din po ito sa verse sa Bible kasi during the time ng pandemic, we are yung talagang pinagdadaanan natin. Yes. So sabi ko, laging
pandemic na, may bagyo pa, binabaha pa sa Marikina. Sabi ko, ano kaya magandang gawin? Tapos, I created one na sabi ko, gawa kaya ako ng boat bag. Tingnan natin. First, nag-start kami sa small lang. First, yung size namin, small. Eto lang. So, nag-start kami with different fabric. Like canvas and Nice. Inabel. We have Inabel, also of course. Tinalak. We have the retro, yung Oo. may heart. So maganda dito ma'am, nagagamit din natin yung mga Philippine textiles Yes. talaga, yung likhang atin lahat ng mga materyales. And siguro ano na lang yung na-realize mo, being an OFW and then now as an entrepreneur, di lang yung pamilya mo yung natulungan mo 'di ba nakapagbigay ka pa ng trabaho sa iba? Yeah. I realized na marami palang Pilipinong very talented. Hindi lang talaga talented. Sobrang talented kasi nung nasa Qatar ako, I used to 'pag may bakasyon like 2 months, 3 months, pumupunta po ako Cebu, Davao, namimili ako. So, binebenta ko sa Qatar. Like kung anong, icon product sa Davao, dadalhin ko sa Qatar, Cebu. Tapos sumasali ako sa mga bazaar. Halimbawa from Laguna, from Marikina. Kaya lang ma'am, syempre hindi tayo pwede magdala ng sobra. Sobra, totoo. Yung mga 3, 4 na isi-showcase ko lang. Itong produkto ng Pilipinas. So, sobrang proud po ako talaga. OFW pa lang ako, sobrang proud ako sa Philippine product. Kaya nung nag-ask ako sa Lord ng bigyan mo ako ng produktong akin na, eto na Lord, na ipopromote ko. Kasi gawang atin, gawang galing sa'yo. Yung Miss Jel, yung nandyan is Eto. Inabel. Yeah. Ito. Yan, yeah. Ito. Yes po. Oo nga, ito yung Yes, Inabel. he's from, Inabel, Ilocos. And then, And then yung ito. jute sa side. This one. Yes, jute sa side. And Ay, then, ito. oo, Ay, yes, ganyan the pala siya. Vilta, and then the Davao batik. Iba-iba. Ayan, pati dito sa Para side. ma-showcase natin sa isang bag, we have the Mindanao. Luzon, Visayas, Yes. Oo nga naman. Ang galing Okay, so saan nabibili itong mga items mo, ma'am? Meron po tayo Bukod sa sa DMW? yes, DMW. Meron po tayo sa Tatak Pinoy, Okay. ng DTI sa Jupiter Street, Makati. So, available po tayo dyan. Nag-viral na po yung isang bag ng Obra, boat bag. And we have online po sa Escaparate and sa Obra Fashion and Crafts. Like ito, Miss Jel, ito we're promoting kasi ito is trigo. So, yung Mga dried. saka natin. So, we can help them. Like, Oo. from the indigenous raw Ay, oo materials. nga. Ito mga dried, leaves, ganyan. Pwede. And then one of our OFW din, si Jason, hine-help out din po natin siya by using Yan his naman, product. hagi-labi niya naman. Okay. Sige, Ma'am Carlene, baka meron kang mensahe or payo na rin sa ibang mga OFWs na siguro pwede mong ibahagi din lahat ng mga hamon na pinagdaanan mo at paano mo naman nalagpasan. Number 1 kasi we have to nagtatrabaho po tayo sa malayo. So yung pong ating pera na yung hard-earned money po natin, i-save po natin. And then when we come back, yung kung ano yung maisip natin negosyo, and then siguro mag-attend ng mga trainings like TESDA, marami po I-develop ang yung mga skills. Yes, Miss Jel. Marami pong binibigay na free ang government natin. We have TESDA po, tapos meron tayong mga training sa DMWs. Actually ako, kapag free time ako, I attended mga training sa mga Bayan Academy na collaborated with the DTI. So tuloy-tuloy. Baka later on, mas marami ka pang mga designs na Yes. magawa and new items, di ba po? Okay, ma'am, maraming salamat. Thank you, Miss Sa family Jel. mo, baka meron kang message. Samantalahin na natin ang pagkakataon. Opo, sana makasama ko pa rin sila kasi syempre nag-aaral pa naman pero yung daughter ko, she's working together with mama, kami po, na siya po yung gumagawa ng mga natin, yung mga write-ups, Yes.
photoshoot. Oo. So, pag So, siya na yung social media manager mo. Opo. That's good. Once again, thank you so much, ma'am, Thank you and so good luck. much, Miss At Jel. suportahan po natin itong mga likha ni Miss Carlene, ang Obra Fashion and Crafts. Maraming salamat. Yes, opo. Thank you Alright. so much po. Okay. Mga kababayan, manatiling nakatutok, magbabalik pa rin ang usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Chloe Lachica Pego, 43 years old from Binangonan, Rizal. Ako'y nagtuturo sa Tatala Elementary School. Kindergarten po ang tinuturuan ko. Pero bago po ako nagkaroon ng teaching experience, naging traffic enforcer po ako. Yung ate ko, OFW po siya sa Hong Kong. Yung po yung time na sabi ko mag-a-apply ako, doon po yung journey ko na nakapunta po ako ng Hong Kong. Iniwan ko po yung mga anak ko sa magulang ko. Naging 1 year lang po ako dahil po nagkaroon po ng sakit yung asawa ko. Kaya nag-decide sila na pauwiin muna ako. Pumunta kami ng immigration. In-interview po ako, ano po ba yung educational background ko. Graduate po ako ng education, board passer. Tapos doon ko po nalaman yung tungkol nga po sa SPIMS. Tapos umuwi na po ako ng Pilipinas. Noong 2022 po, luckily natawagan po ako para mag-report na po ako sa school na napili ko. At yung po yung natanggap po na malaking tulong po galing sa gobyerno. Sa ating mahal na Pangulo at sa lahat ng bumubuo ng DMW at sa programang SPIMS, maraming salamat po. Kumusta kabayan? Dahil ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang Hearts Day, makakasama natin ang OFW couple na nagsikap upang makamit ang kanilang pangarap. Sama-sama nating alamin ang kanilang kwento ng pagpupunyagi, inspirasyon at pagtatagumpay. Kasama po natin sa pagkakataong ito sina Miss Angie Mar at Prince Dominic Rosario. Hello! Hello po. Hi Ma'am Angie! Hello. And Prince. Opo. Napakaganda naman ng pangalan ni Sir. Okay. So bago ko Royal Blood. alamin kung paano ipinangalan sa'yo yung mga parents mo, kwentuhan nyo na lang kami paano kayo nagsimula as an OFW. Ayun po, way back 2023, Miss Jill, na-invite po kami ng father-in-law ko sa Abu Dhabi to visit po. So, sabay po kami ng husband ko. Sila po kasi matagal na pong nandun. Ilang years na rin sila. Nandun din yung brother-in-law ko po. So, yun po. Habang nandun po kami, nag-decide din po kami hanap na rin po ng trabaho din po. So, yun. Sabay po kami actually nag-submit ng mga resume sa mga malls. Yun po, Miss Oo. Jill. So, Lahat naghihirap talaga. Yes po, Yes. ma'am. Oo. So, yun yung naging journey namin na lahat ng malls na pwede naming daanan, lahat ng establishment, Oo. nagsasabit kami. Lahat ng job fair. Yes, Oo. tapos si Indeed, tapos yun po. So, luckily naman po, ma'am, ako po, in 2 weeks time ko po doon, may nag-respond po sa akin. So, yun po, agad po ako naisalang sa work. Tapos, Anong trabaho? naging isa po akong kids attendant, ma'am, sa Wayplay, sa isang play area. Babantayan mo yung mga kids habang naglalaro. Pero yung work naman po namin kasi dun, ma'am, all around. So, doon, pwede kang tagalinis, isa kang cashier. So, yun po, kahit po yung CR, kami po nagkukuskus ko po kami ng mga dun, mga toilet bowls. So, lahat po yun. Dahil Pilipino tayo, Yes. sinaya talaga. Yes diba? po, kailangan po talaga, all around ka doon. Oo. Sanay ka na multitasking Yes talaga. po, multitask po talaga. Pero sa surprise, ang family mo, nandun na. Ando na po. Oo. Ano yon? Nag-migrate sila? O nagtatrabaho matagal din? na po. Una po yung father ko po. Matagal na po since 1990s pa. Ando na po. Tapos sumunod yung bunso namin. Ando na rin po yun. Tapos ikaw? Opo. So sinabi na pumunta kayo dito. Tapos try nyo kung may maano kayong trabaho. Kung wala, walang problema. At least sinubukan. Pero yung buhay nyo dito, kamusta? Kasi umalis kayo ng Pilipinas, iniwanan nyo yung mga anak ninyo, pinili ninyo magtrabaho sa ibang bansa. Okay naman po siya. Pero as in, parang may gusto ko pa po na parang ma-secure po namin yung future ng Yes. namin. Oo. Na may mabigay namin lalo pagdating ng college. Alam natin pag college, maraming gastusin. So, gusto namin ma-secure. So,
grinab naming opportunity pa din. Anong bansa ito? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Pero syempre nagkaroon din kayo ng adjustment. Ay, O sanay na kayo. Para sobra po. Lalo kinit po. Tapos yung lamig. Yung una po yung culture doon, ibang-iba sa atin. And then yung climate doon, sobrang iba po sa atin. Isa po yun sa naging culture shock sa amin. Yung temperatura po doon. Tapos, yung pakikisama din sa ibang lahi, isa din po yun kasi bago po sa amin yung pag-abroad. So, yun po. And isa din po sa pinaka-worst na experience namin doon is yung homesickness yes. sa mga anak. Kasi maliliit pa lang po yung So mga... isa yan sa mga pagsubok. Oo. Yes po, ma'am. Paano nyo na-handle? Unang-una po, panalangin everyday sa Diyos. Tapos, daily communication sa mga anak po namin. So, everyday, nagko-call po kami and nag-set up po kami ng CCTV sa bawat sulok ng bahay para Para nababantayan nyo pa rin. Yes, Nandun lang din po. Para nandun lang kayo. marinig lang po namin yung boses ng mga bata is okay na po kami. So, kahit nagtatrabaho po ako, yung phone ko po is nakalagay sa sulok na naka-CCTV sila. Okay. So, okay na po ako doon. Pero ikaw, Sir Prince, kasi yung family mo din, parang malayo din nung mga panahon na yon. Ikaw, naranasan mo rin na maging anak ng OFW. Ay, of course. Super Oo. hirap din po. Kasi madalas, syempre, inanap mo yung father figure po. Yes. Kasi si mama, maaga rin po nawala. So, anong nangyari, parang kami magkakapatid, naging independent na rin po. Yung father ko sila doon, tuloy-tuloy pa rin mag-work. Pero nung nag-Abu Dhabi ka na, ano naman na naging trabaho mo? Una po, ay mahirap din po. Kasi una, nakaranas din po ako doon na magte-training ka po, walang bayan. As in 7 hours, 12 hours. Gano'ng katagal yan? Sabi po ng papa ko kasi usually nangyayari na madalas mga may training, Oo. tapos minsan di ka babayaran. So, maghanap ka pa ng iba. So, may dalawa ako napasukan. Yung pangatlo po, yun yung napasukan ko bilang pastry chef. Which is nagtuturo po sa mga bata. Tapos matatanda din paano mag-bake po. And then, after that, Yun po, nagtuloy-tuloy po. Hanggang ngayon po, yun pa rin po yung ano ko po. okay. So, 2023, 2024, kamusta naging buhay ninyo? Ano naging decision ninyo? Nung 2024 po kasi, ma'am, napapansin na namin sa mga kids namin na parang hindi na kami masyadong kinakausap. So, yun. So, nag-decide kami noon nung time na yun na either isa sa amin ang uuwi kasi kailangan merong maiwan sa mga bata. So, nung time din naman na yun, ma'am, is na-blessed kami ng third child na amin. okay. So, yun po yung Oo. ano. Then, nag-decide kami na, sige, ako na lang. Yun na yung sign. Yes, ma'am. Po, para talagang iba rin po kasi pag nanay yung maiwan sa mga bata, lalo't puro babae po yung mga anak namin. So, yun po yung naging ano namin. And then siya, naiwan po siya doon. And then tuloy-tuloy po yung... So, hindi madali na pareho kayong OFW. Hindi madali, ma'am. Sobrang ano po, sobrang hirap. Everyday, papasok ka na para ka pong robot. Kulang po. Kulang, opo. Laging, kahit nasa work ka man, bigla ka na lang maiiyak sa lungkot. Kasi yung homesickness po talaga, which is alam ko po lahat ng OFW, nararanasan po yun. Sa lahat naman nakakausap ko sa play area, mga nannies, mga nai-experience nila, ma'am. So, yun po ang pinaka-struggle ng lahat ng OFWs, yung mawali ka sa family mo po. So, yun. Okay. Totoo, ramdam na ramdam ko yung hirap no kahit tapos na di ba? Yes, ma'am. Uwi ka na sa mga anak mo pero parang andun talaga yung alaala no? Yung hirap na malayo ka sa mga anak mo. Iba pag anak mo talaga. Yes, mo. ma'am. Pero yung asawa mo okay lang. Okay. Wait lang. Kaya sabi ko nga to na mas okay ako na lang yun doon. Tama. Siya po yung nasa bahay para sa Okay, so pag-usapan natin itong panalo mo noong nakaraang taon bilang 2025 or Likhang Kababaihan 2025 winner sa NCR. Yes. So paano nagsimula yon? So yun, ma'am. Mula po kasi nung nag-abroad po kami, naka-follow na po ako sa Department of Migrant Workers page. So one day, nag-post po sila about Likhang Kababaihan Business Plan Competition. And then upon checking, pasok naman po ako sa mga criterias na nandun. So lakas loob po akong mag-submit ng entry. So since naman po ay mahilig po kami sa baking, so yun po yung banding po namin ng anak ko, nag-isip ko, why not kaya try kong cookies? Tapos, syempre ma'am, cookies marami na dito sa Pilipinas. So, since yung anak ko po one day kasi, sabi niya, Mami, can you make me a big cookie pizza? Laki daw po ng plato. So, yung trinay ko. So, dun ko naisip na, Pwede naman. Pwede. Oo nga, no? So, trinay ko siya. Tapos, yun ma'am, bumuo ako ng concept. And then, nung sinabit ko siya, actually, hindi ko in-expect, ma'am, na kayong mananalo. Opo.
So, one day, in-invite ako dun sa DMW. Sabi nila, "Ma'am, for interview lang, ganyan-ganyan." Tapos dun, surprise, sinabi nila sa akin na, "Ma'am, ikaw yung nakuha sa NCR." Kaya sobrang teary-eyed po talaga ako doon nung nangyari. Sobrang blessing talaga. Yeah, super blessed po. Mm. And then yung Dahil dun sa ano, Cookie Monster, sasabihin ko, malaking cookies. yes, ang tawag namin siya ma'am is Cookzilla kasi malaki. Cookzilla, ano? Cookzilla. Oo. So, yun po. Kaya siya naging Big Bite Oo. Cookzilla. So anong sabi naman ni chef nung malaman na ikaw ang winner? Ay, nabigla din. Yes, oo. NCR po, alam po natin. Ang daming kalaban. po. Mm-mm. Then sinabi niya, alam ko ba yung concept niya na may mga ibang flavor na which is wala po sa ano. So, So yun ang naiba. po, sabi ko, try mo kasi wala namang gumagawa din. So, original. So idea mo yun. Si Mrs. ko. Idea mo rin. Ma'am, nice. So, Ako lang po yung nag-check. naisip namin ma'am na ano pa bang kakaiba bukod dun sa malaki kasi syempre for sure meron ding nag-o-offer ng ganun. So, ang inisip namin is to focus sa mga Filipino flavors na meron tayo. Ano? So, meron tayong ma'am puto bumbong, bibingka, and then meron turon, chokna, chocolate. Talaga? So yun yung mga flavors na yon. Yes, Sige. Eto ma'am, yung mga nandito sa unahan natin, meron dito, itong red na box. Yes, ma'am. Yan po ay Valentine's Mga box. Valentine's. Pataya, tatok for Valentine's. So, Oo. yan po ay mga heart-shaped cookies naman, ma'am. Para, Okay. for pagka... Magkano naman ito? Yan naman, ma'am, ay box of 4, 280 lang po ang benta natin. 280. Very Oo. affordable lang. Anong flavor nito? So, yun, ma'am, meron tayo dyan Biscoff cookies, and Okay. confetti, and chocolate chip, yung mga favorite po ng karamihan. Mga favorite talaga. And then itong malaki, Eto ma'am, ang sample kasi namin nadala ngayon ma'am is yung mga bestseller din namin ngayon ma'am. Ito ay Biscoff din ma'am, and then the classic cookie. Then last December, ang pinaka-highlight ng product namin is yung puto bongbong cookie. And curious ako din sa puto bumbongan, Yes, bibingka. Paano mo naisip? Kasi pag December. Oh, pag December ma'am, tayo din naman puto bongbong. So sige nga, try ko nga. So yun, nag-innovate po ako. And then last December 18, nagkaroon po ng open forum sa DMW Makati. Then, na-invite po kami doon, ako as a guest speaker, and then, napagbigyan po kami ng pagkakataon mag-bazaar sa baba. So, dun po, umikot po si Secretary Hans Leo Kakdak dun sa, namin, sa booth namin. Yes. So, nung tinikman niya, ma'am, and then kailangan niya pa kasi umikot uli. So, na-curious daw po siya, ma'am, dun sa, sa product namin. So, bumalik po uli siya. So, tinikman niya po uli ng twice. Tapos sabi niya, ano to? Sabi ko, puto bongbong cookie, sir. So, yun, na-curious po siya. Kakaiba daw po. Oo. So, ginawa niya, ma'am, bumili siya ng marami. Wow. Talagang pumakyaw po si Secretary. Namakyaw talaga. Opo. And then, last guesting ko dun sa radio, na dun po ako na-inform na yung mga pinamili daw po ni Secretary Hans ay naidala niya sa Malacanang at nai-gift. Umabot ng Yes po, Malacanang. kay President. Wow. Opo. So, very grateful po ako sa support at nakarating po ng Malacanang. Sarap ng pakiramdam. Overwhelming ako, ma'am. Yes. Totoo. From a small home baker lang po, tapos yung product mo makarating doon. Totoo. Bukod sa Malacanang, saan na ba nakarating itong mga produktong ito? Nagbebenta ka ba, sir, sa inyo? Pag uwi ko po, pagbalik ko po. Magdadala ka na. Yes, for sure makakarating yun sa Abu Dhabi. Tama. Mga products. Di ba? Pang-export na. Pero so far, saan mabibili itong mga products ninyo? Eto ma'am, pwede niyo pong bisitahin ng aming Facebook page, Big Bite Cookzillas, or Big Bite Likha para mas madali siyang matandaan po. So, nandun po ang namin, Facebook page. Message lang po kayo doon. Ang mga cost naman po ng products namin nagre-range lang po from 140 to 300 pesos. Ayun. Very affordable. Murang-mura na. Kung gusto ninyong pangregalo, di ba? Okay. Tatanong ko sana kung gaano tumatagal. I mean, yung shelf life niya. Yes, yan naman ma'am matagal. Pagka room temperature is 3 to 7 days 3 naman. to 7 days. Yes, kung i-ref mo naman, mas matagal siya. ma'am. Baka 3 hours lang sa akin. Di ba? Okay. So, ano yung mga, I mean, after this na nakita mo naging magtagumpay ang yung negosyo, pero para sa inyong mag-asawa, gaano ka-importante na pareho kayo ng gusto na mangyari sa inyong pamilya lalo? Yun ma'am, very important sa amin na parehas kami ng goal din. Yung sa pagnenegosyo naman namin kasi kahit nasa ibang bansa siya, siya po yung nakatoka sa marketing. So, yung communication namin is very constant naman po. So, ako bahala gumawa ng products and then siya bahala mag-isip, paano natin to i-market sa online. So, yun po. So, kahit magkalayo man kami ma'am, iisa pa rin po yung goal namin na mampalago yung negosyo na.
binahagi din po ng DMW sa buhay namin. Diba parang may kanta ngayon, malayo man, malapit. Yes din. po. Diba? At syempre, ano naman yung mapapayo ninyo sa mga kapwa din ninyo OFWs na siguro sa ngayon nag-iisip din sila paano makapagsimula ng negosyo? Ayun, sa mga kapwa ko po OFWs, unang-una sa lahat, tatagan po muna nila yung loob nila, ma'am, kasi alam ako bilang nakaranas din ako bilang OFW, sobrang hirap po ng buhay doon, ano po. So, ang magiging sandalan mo lang talaga is panalangin everyday, magdasal ka, and most importantly, mag-ipon. Kasi para magkaroon ka rin ng puhunan mo, ma'am, bali kung maisipan mo mang umuwi ng Pinas at pag for good at makaisip ka na magkaroon ng negosyo, meron kang puhunan na madudukot para dun sa naiisip mong negosyo. Kung wala naman po kayong puhunan, wag po kayong mahiyang lumapit sa mga government natin. Kasi sila po ay handang-handa naman po na tumulong sa ating mga OFWs, magbigay ng mga platform sa mga trainings para sa atin na tulungan tayo makapagsimula din po dito sa bansa natin. Tama. Ikaw, Sir Prince. Sa ngayon po, ako OFW po ako ngayon doon, nagtatrabaho. So, mapapayo ko lang mag-ipon, magtiis, at mag-set ng goal kung hanggang kailan para pag-uwi, meron kang what we call it, magagamit para sa pang-araw-araw. Kasi mahirap naman na uuwi ka, tas wala kang ipon, mahirap po yun. Oo, di ba parang mababaliwala lahat ng Mababaliwala po sakripisyo lahat. ninyo Opo. sa ibang bansa. Siyempre bilang panghuli, ano ang mensahe ninyo naman para sa isa't isa? Sige nga, ikaw muna. About po sa Para may message ka sa po, kanya. about sa marriage po, ang masasabi ko lang po message is patience. Always patience and love. At respect. Yun po ang pinakamalaga sa lahat. Respect, love, and patience. Kasi kung wala yan, hindi po kayo magtatagal. Kasi kami, we're being partners since 2007. 2007 Seven. sa 7 pa. Kasama. College days po. College Yes days. po. So, yun. Ngayon, I'm 40, so ang tagal na po. Almost half yung life namin. Magkasama. Successful talaga yung pagsasama. Ikaw, Ako naman po, may sobrang pasasalamat ko po sa husband ko po na sa lahat po ng pinagdaanan ko sa buhay, kasama ko po siya. So ever since college days, hanggang sa nagkapamilya po kami, hanggang sa mag-abroad po kami, magkasama kami. At even po ngayon na nagdinegosyo po ako dito sa Pinas at nasa ibang bansa siya, magkasama pa rin po kami, ma'am, na bumubuo ng pangarap po namin na negosyo. Support lang lahat. support talaga. Support each other. At tiwala, Yes, respeto. respect. Yun po yung pinaka-importante po. Well, thank you so much sa pagbabahagi ng inyong kwento, and I hope marami pang na-inspire na mga kababayan natin dahil sa inyong, syempre, una sa relasyon ninyo bilang mag-asawa, and of course sa inyong matagumpay na negosyo. Maraming salamat. Thank you so much, Thank you po. Jill. Thank you so much. Ayan po, maraming salamat, Miss Angie Mar and Prince Rosario. Mga kaibigan, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo?
usapang DMW, ano ang kwentong OFW mo? Para sa ating letter from home, isang OFW po ang nagpadala ng kanyang mensahe. Ako po si Christy S. Tagailo, 34 years old, isang single mother na may 2 anak na siyang dahilan ng bawat tibok ng aking puso. Sa edad na 24, iniwan ko ang Pilipinas at ang aking mga anak upang mangibang bansa bilang isang OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Dala ang matinding takot, lungkot at pag-asang balang araw ay muling magkakasama kami sa mas maayos na buhay. Sa loob ng 10 taon, nagsilbi akong kasambahay sa iisang amo. Marabing gabi ang puno ng luha at pananabik sa yakap ng aking mga anak. May mga panahong gusto ko nang sumuko. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang kanilang mga pangarap, muli akong tumatayo at nagpapatuloy. Ang bawat sakripisyo, bawat pagod at bawat luhang aking tiniis ay alay ko para sa kanilang kinabukasan. Ako si Christy, isang ina, isang OFW at isang babaeng patuloy na lumalaban kahit malayo para sa mga anak na mahal ko. Maraming salamat Christy S. Tagailo sa iyong liham at nawa patuloy kayong maging matatag at sana magtagumpay, patuloy kayong manalangin na magkasama-sama kayo ng iyong mga anak. Kabayan, gusto naming marinig ang kwento ng bawat OFW. Ano ang kwentong OFW nyo na hanggang ngayon ay nakatatak sa inyong puso? Ipadala lamang sa amin ang inyong mensahe. Muli magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng Usapang DMW. Ano ang kwentong OFW mo? Ako po si Jel Miranda para sa DMW, ang tahanan ng OFW. DMW, tahanan ng OFW.